Hey, yo, what's up? What's up? Good afternoon, everyone. We are so back again with our podcast, Lilac Lounge. Today's episode, we are going to talk about colors of relationship, being it our episode 29. So, welcome back kay Mama Maria, fresh from Hengkeng. Yes. And yes, Mama Grace is in the house also. And of course, the igloo woman of Obviously. Data. And Malamay yung Atienza inspired. I'm here from Dubai. Aloha. Welcome back sa ating Lilac Lounge D podcast. Hey, So now we will proceed sa ating main topic, ang colors of relationship. Siya, ilabas yung lintik ng mga kulay na yan. Pag-usapan natin ngayon yung United Colors of Relationship, flags of relationship. Simulan muna natin sa pinaka magaan ba? Kasi ito naman, commonly, meron naman tayo. Nakikita naman natin, that's why nai-love nga tayo eh, diba? So, simulan natin si green flag. Green flag, ano ba yung nakikita natin? Simula yung tipong, gusto natin siya. Ito yung tipong, in the long run, pwedeng-pwede. Pwedeng maging kami. Okay yan. Yan ang gusto ko in a relationship or yan ang gusto ko sa isang tao. Ano yung mga green flags yun usually? Sa akin talaga, green flag talaga kapag pareho kaming napapatawa ang isa't isa. Yeah, we can joke on anything and everything. Kahit the smallest thing, the petty things, kahit yung the stupidest things, nagagawa namin tumawa. Yun, okay kami doon. Yun, green flag sa akin yan. May pagmamahal sa pamilya. Siyempre, isa Uy, yun ako sa din. Ako din. number one sa akin. Kasi siyempre, kung sa pamilya niya, mapagmahal siya. Correct. What more kapag nagkaroon siya ng sarili niyang pamilya? Mapagmahal, pero walang plano pa, no? Walang plano. Hindi nga mapagmahal kasi Akin yan din, yung sinabi niyo pareho, Mama Empa, Mama Grace, yung Walang gayahan! hindi kasi yung napapasaya ka, tsaka yung parang kahit na ano yung, kung ano ka, nilalabas mo yung sarili mo, ipinapakita mo kung sino ka, parang accepted ka niya. Tsaka yun nga, yung sa family, talagang ang laking bagay pagka nakikita mo kung paano rin siya magmahal sa pamilya. Kasi yun ang isang unang-una mong, kumbaga, mafe-feel na talagang mahal na mahal ka ng tao dahil lahat tanggap niya sa'yo eh, mapasarili mo hanggang sa pamilya mo. Pag kaya kong kausapin ng magdamagan. Kasi sa akin, importante yung sa daldal kong to. Importante yung conversant talaga. Yung nakakausap ko. Yun, na matagalan. Dagdagan ko yung mapagmahal sa pamilya. Kasi hindi natin nagagawa yan. Kasi syempre wala pa namang Facebook yun. Wala tayong way to check. Ang way natin to check kung mapagmahal sa pamilya yan, unless makilala na natin mismo yung pamilya, which is baka magiging boyfriend mo na or something. Pero ngayon kasi may way na to check. So ginagawa ko yan sa pamangkin ko. Ngayon, ini-stalk ko. nag-i-stalk. Oo, sino ba yan? So, check ko yung profile. Pag ito walang picture na kasama ang pamilya, or kahit i-search mo yung pangalan, lalabas naman yun kahit nakatag lang siya sa picture, di ba? Pag wala nakatag na kasama ang pamilya, ibig sabihin, hindi siya ganun ka-close sa pamilya, or, kumbaga, madali ko na-judge ng ganun. I may not be correct, pero most likely, hindi. Kasi nga dahil imposible, sa ngayon kasi, di ba, imposible na kasi ngayon na hindi ka ganun ka, na sa pamilya mo. Dahil nga, ngayon, ang ayaan lagi, pamilya na eh. Usually, pag may okasyon, laging ayaan, pamilya, labas tayo, or kahit kainan tayo. Kapag dikit ka kasi sa pamilya, ibig sabihin, pinapakinggan mo yung parents mo, nagmamatter yung decision ng pamilya Respect mo. sa pamilya. Yung respect ng pamilya mo. Question. Yung Kasarili. possible. Paano kung mama's boy? Dikit yan ha, dikit na dikit. Pero Okay lang mama's ako boy. ng mama's boy, pero may limitation. Kasi kung mama's boy ka, naku, matatamaan may mama's boy yung dati. Sabi ko, okay lang yun. Kasi at least alam mo na yung dikit sa nanay, okay lang yun. Pero sumobra. Tapos nalalaman ko, may sinasabi na hindi na okay, may pinapagawa na hindi okay yung nanay, ginagawa pa niya, yun ang hindi okay. Yun ang limitation na sinasabi ko. Yung simple nga lang na nandyan lang siya sa'yo kahit wala siyang ginagawa. Yung parang pakiramdam mo ang Karot! Yun. isa na yun.
Consistent. Di ba yung lagi Pinag-feel. natin sinasabi before? Yung consistency. Pag consistent siya, ano yan, green flag yan. Kasi kapag medyo inconsistent, ano ka na, medyo magtaka-taka ka na. Bakit hindi siya consistent sa'yo? Pero once consistent yung tao sa'yo, green flag yun. Magalang na tao. Yes. Regardless kung sinong kaharap. Bagay Basta po. magalang siya. Oo nga Oo, po. hindi yung typical na nagpopo lang. Kahit nasa, nakakain kayo sa labas, tapos kung paano siya magtrato ng waiter, Yeah. di ba, ng mga cleaner. Hmm. Sobrang importante sa akin ng mga ganon. Honest. Kasi yung Letter A. ha? Honest. Honest. Hindi Honest. pong walang tinatagong sekreto o walang Ano to eh? ano? Nabasa ng ano to eh. Ano? Personal experience eh. Oo. Transparent. Na-burn kasi Transparent to. sa'yo. Oo. Yung tipong walang tinatago ba na pagkasama mo iba pala pag sa iba. Pero Sabagay, no? Pwede namang maging magalang, Oo. pero may tinatago pala, no? pero Correct. hindi ba mahirap yun para sa lalaki? Kasi minsan ang lalaki hindi naman siya ganun ka-vocal. Kung hindi mo tatanungin, hindi sila magsasabi. mag-open up. Ako parang common sa kanila yung ganun eh. May tao kasi na honest siya, Hmm. parang may tinatago. Parang feeling ko rin kasi ang mga lalaki, kukunti lang ang ilalabas niyan, sinasabayan niya kung ano yung babae. Kasi pinapakiramdaman niya diba? Kaya siguro depende rin doon sa babae. Yeah. So siguro yung mga lalaki, hindi naman totally maglalabas siya ng pakpak niya at ng kulay niya. Depende kung ano negative. yung di ba ang mga lalaki, sige, sa una gusto ka, type ka. Pero eventually pag nakikita nila na ay clingy to, ay eventually parang ako hahabulin nito. Ayoko ng ganito. So hindi ko na lang din ilalabas yung ibang cards ko kasi parang pangalawang cards ko pa nga lang na turn off na ako eh. So i-reserve ko na lang yung yung mga ganun. May mga sitwasyon kasi na parang may nangyayaring ganun sa gitna ng mga ligawan na yan. Nasa getting to know stage. So maraming flag na lumalabas at na ipapasok na imbis na Kasi nga, di ba, nagtataguan ng baraha kasi nga nagkakakilanlan pa lang. Stable at may work. Hindi kasi we're not asking naman na, hindi naman tayo dun sa point. Not necessarily mayaman. O yan, correct. Hindi naman dapat mayaman, hindi naman ganito, pero at least alam natin na alam natin magpupursig ito. Mas importante plano yun. at ambisyon sa buhay. Ganun. Yeah. Siyempre, yung may takot sa Diyos, yung marunong siya, alam mo yung pinapakita niya yung kung paano yung faith niya kay God, kung paano niya inilalagay yung buhay niya as a person. Yung ganun, parang... So, para alam mo may kinakatakutan. Oo, parang... Hindi gawa ng masama. Hindi siya gagawa ng... Hindi naman natin sinasabing talagang perfect na hindi nga siya makakagawa eh. Pero yung alam niya sa sarili niya na kung ano man yung mga gagawin niya pinagpapasa Diyos niya. Parang gano'n. Katuwa yung magiliw sa mga bata. Compassionate sa animals. Parang may behavioral dikit siya kapag compassionate sa animals. Sabihin, less likely na pwedeng gawin mo yan sa tao. Let's move on. Doon talaga sa common naman, yung red flag. Ano ba yung mga red flags? Opposite ng green. Oo, ano ba to? So, ito yung behavior or mga value na pinapakita natin na in the future, parang pag inisip natin yon, hindi talaga kami pwede nito. In a long run, pag-aawayan namin ito. Or yung gano'n. Ako Yung breaker valley, gano'n. Ayoko ng player. Yung tipong proud pa siya na ikinakwento niya na ito yung mga naging girlfriend niya. Fuckboy. Yeah. Diba? Proud siyang fuckboy siya. Siyempre, yung mga kaibigan ko, college, diba? Mga kasama ko sa trabaho. Normally, pag yan nagkakaumpukan na, nagkakakwentuhan na, puro mga kayabangan sa mga naging girlfriend nila ang Sabi ko noon pa man talaga, never akong may involve sa mga ganitong klase. Pero hindi rin nadali din. Ini-equate nila yung pagiging lalaki nila kapag marami silang babae sa on the side na kailangan may magrepresentante ng pagkalalaki ko na marami akong babaeng pinaasa, marami akong babaeng kinilig sa akin, na nilande, ni-flirt. So, yun, pag narinig ko na ganyan lalaki, na tipong, ex na to. Kadikit naman ng fuckboy yung mga tipong, ang dami rin on the sides.
sabihin na natin, hindi mo masasabing babaero eh. Kasi yung ngayon, Cheater. akala mo ikaw dinedate. Aba, may dinedate pa palang isa. Ay, hindi pa pala dalawa. Dahil tatlo pala. Yung send to many. Oo, yung good Oo. night, baby. May Send ganun to pala. many So pala. pala, kaya pala secret lang kayo. Mm. 'Di ba? So kaya Dinidate pala ka sa secret. mga tagong lugar. Oo. Meron palang Hindi pa secret tao. yung isa. Secret din pala yung isa. So ang dami palang secret. So that's why, parang, Sikreto. oo. Kaya pala hindi Walang pwedeng sikreto. i-announce. Selfish. Yung sarili niya lang yung iniisip niya. Now you know. Oo. Wala siyang pakialam sa Okay. iba. Basta mas yung gusto niya lang gusto. Mhm. So, napaka-red flag yun. Kasi syempre, kung sarili mo lang iisipin at iisipin mo, paano pag nagkapag... Kahit nangungupo. Opo. Opo. Opo nga. Sarili niya lang iniisip niya. Kahit nagbibigay ng flowers. Bigay ng gift, ganon. Addict. In any form. No, Okay. in any form. Oo, Siyempre, okay. substance abuse. Pag alcoholic ka, lalo na kapag sugal, problemahan yan in the long run. Possessive. Yan. Uy, Parang, merong sinabi sa akin dyan si Jan. Kasi tinanong ko siya ng red flag. Sabi ko, anong red flag sa'yo? Kapag possessive, ganyan. Sabi ko, possessive? Sabi ko, possessive ako ah. Hindi sabi ko, possessive ako kasi syempre gusto ko ako lang. Sabi ko ganon. Sabi, hindi pala. Obsessive. Sabi possessive. na. Siguro depende rin kasi sa Depende. yung ano ba yung paano ba ka nagiging possessive, 'di ba? Yeah. Meron kasing Too possessive much na na yun, talaga. no? Questioning your relationship with your family and friends. Diba? Oo. Parang sometimes, pag meron kayong kitaan ng mga friends mo, diba? Parang pamimiliin ka minsan, ako o sila. Oo, Ay, no? gigil yun. Nakakainis naman yan. Hello, mas matagal ko na kasama yung mga friends ko, ba't mo ako pipigilan na Oo. sumama sa kanila? Oo. Or kahit yung sa family mo, may time kayo na Walang pamimiliin pili-pili, ka di kung ba? sino yung Kasi hindi mo ko oo. papapiliin dahil nasa buhay ko na sila matagal na. Siyempre sa babae, maunawaan ko tipong lagi walang trabaho. Pero pag ang lalaki, yung background niya, tipo parang hindi nagtagal sa trabaho, Mm. laging walang trabaho, laging umaalis sa trabaho. O Parang kaya may problema naman, na yun, no? Oo. oo, so parang may issue to sa ano. Parang tinatagalan na trabaho. Oo. Tsaka parang siyempre, kung matitest dyan, yung matiisin ba tong tao to, masikap ba to, na tipong kahit Mm. maliit ang sweldo, pero kung sa palagi mo, mainam na to kaysa sa wala. Habang naghahangad ka ng ibang hanap buhay, kahit pa paano, hindi ka Pero, aasa sa pamilya mo, sa magulang mo, kung paano may sarili kang palo ba, di ba? mm. Kumbaga Walang parang pagsusumikap. yun, Kahit nauunawaan. Di ba, sa atin kasi usong-uso yan, di ba? Yung nakapisan pa rin sa magulang na nagsisikap kung ano Oo, yung di ba marami sa atin talaga, lalo yun sa mga lalaki sa atin. Kaya napapansin mo, nauuso na yun ang girlfriend nagiging talagang aga-aga naging sugar mommy. Hindi ba yung Yeah. mga kabataan ngayon, di ba? Parang napapansin niyo ang mga kumakapit sa mga bakla, sa mga, kahit yan sa mga, especially for you, nakikita natin doon yung mga lalaki na na walang pinagkatandaan, na lumaki lang na parang bamban lang wala lang, lumaki lang sila pero walang growth. Kumbaga sa isip na, gwapo naman ako eh. Okay na tong jowa ko magtrabaho para sa akin, sunduin ko lang siya, di Kaman. ba? Basta maging loyal lang ako sa kanya. Okay na to, magtatrabaho girlfriend ko, bahala siya sa akin. Ang tendency kasi, kesa sumama yan sa iba, ang ginagawa ng babae, para wala ka nang hanapin, para maisip mo na pinapakain kita, binibigyan kita ng masarap na buhay, Yeah. diyan ka lang sa bahay. So ang ginagawa, parang sinusuhulan kita para hindi ka na lang mag-cheat. Okay na yun sa akin na diyan ka Yun lang, nga basta ako eh. lang ang jowa mo. Mm. So hindi mo alam, you're not growing a man. Lalo mo lang siyang sinusuporta sa pagiging tamad niya. Tinotolerate So na yun, maging, actually parang kapag, inaabuso mo rin sila, 'di ba? yes. Yung mga babaeng ganoon na Kasi pumapayag sila na maging tamad dahil nga kaysa lukuhin sila. So sa mm. akin, green flag talaga kapag ang lalaki tamad. As in, yung walang sa paghahanap buhay. Red flag. Oo, tamad. correct. Wala, pag tamad talagang wala, wala pupuntahan ng buhay. Paano pagka nagkaanak pa kayo? Sama-sama Diba? na yun. Oo, talagang hihilahin kanyang pababa. Kasi ang mangyayari niyan, kung walang hanap buhay si lalaki at ikaw lang kumakayod, so paano pag nagkaanak kayo? Paano pag-aaral niyan? Ikaw lang din? Di ba malibit sa ating ganyan, maraming nanay malibit ang nanay ang naghahanap buhay kasi mga tamad ang mga lalaki. Mm.
Tapos tamad na, nananakit pa. Yung parang sila pa yung may Ay, ganang, sobra na yun. Abusive. Oo. alam mo yun, yung di ba, Mm-mm. yung, Physical, abuse. oo, parang may mga ganun, di ba? Parang sila na nga yung walang ginagawa, sila pa yung magaling. Sila pa yung, Oo, may kilala akong ganyan. Naku, shout out sa asawa mo. Ito na lang. Praning pa yung mga yan. Pag umuwi ka ng gabi, saan ka galing? Mm-mm. Selos Saan ka ka. galing? Seloso Sino ka. kasama mo? Mm-mm. Palibasa walang ginagawa sa bahay. Mm-mm. Ayun, yung mga nakakasulasok na ugali ng mga Pilipino Kasi na na-insecure nasa Kaya Pilipinas. akala Mm-mm. Oo, ayun. Controlling your behavior, di ba? Mm. Gusto niya kung ano yung pakialaman yung mga susuotin mo, tipong dapat magpaalam sa'yo. Although, syempre, yung una, parang siya, Nakakakilig. oo, parang care siya. Talagang Pero malaon, minsan Luis. nakaka-suffocate na rin minsan, di ba? Lahat na lang ng Katulad ng suot things. ni Dada. Ay, kaya nga nilagyan ko ng butas dito. tas nga yan eh. Lahat na lang ng gagawin mo, kailangan ipaalam or sa kanya. Madagdag ko doon sa parte na parang, di ba, nakikipag-compete ka mo sa mag-anak sa kaibigan. Mm-mm. Di ba? Ang ayoko pa yung lalaking madamot. Mm. Selfish, oo. Di ba, halimbawa, gusto mong magbigay sa pamilya mo o kaya sa mga kaibigan mo. Tulong. Parang, syempre, may at a certain degree talagang kailangan nyo may pera sa pamilya. Pero kung deliberately ang lalaki is parang, hoy, huwag kang magbigay dyan na parang gano'n. Lalo na ikaw ang Obligasyon. kumikita. Oo. Pwede na lang po siya ang kumikita, maunawa natin. Pero kung Mm-mm. halimbawa ikaw na may Pera mo naghahanap naman. buhay, natural, pera mo rin naman yun. Pero inaawat kang maging ikaw sa pamilya mo, lalo na, o kaya sa kaibigan mo. Naku. Isa pa yung insecure sa relationship nyo. Minsan, Yeah. di ba, parang hindi siya happy kung halimbawa ikaw nag-excel or successful ka. Parang, bakit nag-unmute kayo? Nag-mute kayo? Ako hindi. Si Dada, Hindi, F na minute F, ko lang mismo yung sarili ko. Mm-mm. F na F. Totoo naman. Totoo naman yun. Yung tipong Mm. pati ikaw nakikipagkompetensya, pati sa'yo nakikipagkompetensya. Oo. Hindi naman Kumbaga, okay. hindi siya happy. Halimbawa, naging successful ka, meron ka achievement or parang insecure siya o nag-jealous na instead na mag-celebrate kayo or parang, Yung lalaki, halimbawa, nakikipagtalo sa iyo, yung tipong nakakalimutan na, hoy, magjowa tayo. Yung nakikipagmatigasan sa katwiran niya na parang, hello, lalaki ba ba to? Yung parang daig pa ang babae kung makipag-away. Tapos Alam mo nawawala yun? na ang respeto dun sa Oo, argument. na parang, Biglang nawawala. hello, Diba? pwede mo naman papanalunin kahit pa paano yung jowa mo. Hindi ka babawas sa pagkatao mo yun. Baka kailangan mo lang hayaan siyang manalo. Pwede naman siguro, hindi naman siguro di ba? Pero kung nakikipagmatigasa ka na, parang ito na yung do or die na ang meaning sa iyo. Parang, naku, papuntang na yun, gigil na. Tapos yung Mm-mm. iniirapan ka, yung kung titigan ka, ay naku, Diyos mo yung Marimar. Pag ikaw talaga tinitigan ng matalim nung lalaki, ay naku, di marunong makapag-compromise. yung ba, yung talagang ang tingin na sa'yo, parang kaaway, tropa lang, ano to? Kalaban? Ano to? Hindi to jowa? Pero Ganun pa yung talaga. pinipilit kanyang baguhin, alam mo yon yung kahit hindi naman Ikaw. kailangan. Yung pag nag-uusap kayo, laging one-sided yung ano niya. Kumbaga yung ugali niyang gano'n na parang yun lang yung pinaniniwalaan niya. Hindi, Mhm. wala kayong Walang conversation. walang maling kanya, walang tamang sa Ikaw. iba, Sa iyo. Oo. Parang At puro siya lang tala. lagi Oo. tama. Mm-mm. Anyway, nasa-sense naman talaga na ito, putang yabang, lintik na. Napakayabang. Oo. Napaka, hindi mo, nililipad na ng hangin eh. Balik pa yun ang balik sa yabang. Lintik na. Nung anya ako'y ganito eh, napakadami kong eh. Puro Achievement. ako. Ganun Oo. ba? Yung ganun. Oo, wala yung si walang makapanalo sa kanya. Lagi, pinakamataas ang Siya. kanya. Ay, Mm-mm. Diyos Siya Maria, lang magaling. kung kami high school anya, naku, wala yung si sa akin. Oo, lalo na kapag hindi maganda ang turing sa parents. Yes. Red flag sa akin yung ang susi ng kotse, nasa labas ng bulsa. Nakalawit. Ano ba? Sige nga. Kasi marami magko-contest niyan. So, bakit red flag sa'yo yan?
Sa akin lang, sa akin. Beige lang? Ay, Ha? beige lang. Beige plug. Beige lang yun. Page na ba yun? Okay. Wala, green ko yun. Red Green lang lang? kasi. Ano ka, colorblind? pala. Red tayo. Kasi sa akin yapak Ay. neto. Oo. Ano ba Kasi gusto mo? Ipakita yung ano? Mayabang. Yes. Oo. Yun yun. Sa Hindi akin, kasi, oo, may mayabang. naiiwan pa kasi sa Mayabang in all ganon. aspect. Before kasi, normal pa sa kanila yun na tipong pag may susi, doon lalagay. Yung ganon. Kumbaga may naiwan pa sa ganong formahan. Di ba? Meron pang naiwan. Pero syempre, iba naman yung sinasabi mo na deliberately talaga nilagay nila. Ay, bago yung Hindi, susi ang ko. problema okay, sige, ilagay mo niya. Pero yung kalansingin mo ng kalansingin, yung sinasadya mo patunugin, ano ba? Saglit, gano'ng karaming susi ang nasa bulsa? Anto meral? Susi yun. Susi ng... Kasi naalala ko Kailangan dati, makita ng tao na, ay, di sasakyan Lahat ng ako. susi nila sa bahay. at saka yung kung ano Bakit kakalansing? Di ba kung bago ang kotse mo, hindi naman na ganun. hindi, may kasamang cutter. Cutter. Kasamang cutter. Para maingay. May cutter, tapos yung binutas na coin. May cutter. Tapos, yung brand kasi Keychain. ng sasakyan, yung brand ng sasakyan niya is, Keychain. Sino ba yan? hindi, dito. Marami kasi kabahin dito, naka-BMW kasi. Dito kasi kapag naka-BMW ka, ibig sabihin, naka-LL ka na sa mga typical na Pilipino. Kasi ang mga, dito, syempre, mga Japanese, Honda, ganyan. Kapag hindi pa nakaka-move on sa mga exes, may baggage. Oy! Nasabi lang sa akin, bakit? Oo. Diba? Red flag yun. Kasi, hindi ka lang wala na. Kasi parang, Pero tumagal sila, no? Nakailang taon din yon. Nakalimutan na daw. Na-text sa akin ngayon lang. Hindi niya na alam. Diba, bigyan mo naman ng benefit of the doubt. Baka naman, syempre may healing naman talaga. Pero pag sobrang OA na sa tagal, iba na nga yun. Hindi ko lagi sinasabi, di ba? Sobrang tagal na. Kasi parang wala, wala, So, okay na ako doon sa may susi sa bulsa. Okay ka na dapat doon. Parang hindi ko alam sa inyo ba? Kasi parang sa akin, eventually parang naging bahay na siya nung relationship niyo na parang ginagalawan nyo dahil dun sa past niya. Dahil kaka na-hold. Ikaw tuloy, ikaw yung nagsasuffer na tipong ayaw niya nang gawin to kasi napaso na siya, ayaw niya nang gawin to kasi ganito. Kumbaga parang iningatan niya na masyado yung sarili niya. Naiwang ka. Nag-stop na siya doon sa... Nag-stop na siya doon kasi nga parang napaso na siya before. So ayaw niya na dumiretso. Hindi pa siguro yun nga, parang hindi pa makamove on sa past really, as in madami not only the recent one. Dahil hindi pa napaso na before sa mga relationship. That's why ngayon, nag-hold back siya dun sa present. So, kawawa naman yung present na nabubuhay dun sa past ng partner. Yung present na yon, binili niya yung reasoning na yon ng tao na yon. Di ba? Kaya naman, sabihin, kasi, bakit siya naka-arrive sa ganong justification? Kasi, binili nung current karelasyon niya. Oo, kasi kung gano'n pa lamang nakikita mo na ganito pala to, buti na lang din, nangyari yun kasi, nilayasan siya nung jowa niya na yun. Diba? Kapag parang kung hindi ka makatapos diyan ka na. Exactly. Diba? Exactly. Oo. Kaya nga, kumbaga parang yung mga ganong klase ng tao, lalo yung mga lalaki na yan, parang you have to understand me na ganito ang treatment ko sa'yo. It's because napaso ako sa mga previous relationship ko. Wherein, dapat kung nakikipagrelasyon ka sa bagong tao, di ba dapat parang, just to be fair, ayaw mo rin namang gawin sa'yo yun na kung ano yung ginawa sa'yo ng iba, magkakaroon ka ng comparison sa current mo. Di ba dapat parang, na okay, umpisahan natin, kaya nga tayo magrelasyon Oo. Hindi para i-trial and error na naman for another person, pero dala ko pa rin yung baggages ko. Di ba? Parang, ewan ko na lang. Pag sabi ng kaibigan mo, buti na lang. Okay naman na daw siya?
Kumbaga ngayon, naipapodcast na lang daw, sabi niya. Okay. Oo, Good for kumbaga her. parang for other people na lang daw naman. Pero okay Mm-mm. naman na siya. Ganun daw. Anyway, yun yung mga reasoning ng mga lalaki talaga na parang pag etong edad natin na to, parang no, not anymore. Red flag din sa'yo yan na kapag ang nanliligaw siya pumaporma sa'yo, may mga questionabling tao na parang, mas maganda blush on niya. Oo. Ano, Mas tapos biglang, maganda lip gloss. nare-realize mo pala, ay hindi pala, ano lang pala to, ginagamit lang pala ako para at least may front siya na, meron akong pormahan. Hindi ako Nag-display ka. hindi ako to. May pinuporma na ako, hindi ako bading, yung ganon. Biktima na ako yan, ilang beses. Ilang beses. The name of you. Lapitin ng bading. Diba? Kung merong ganon, ako yun, lapitin ng bading. Tanong, i-edit o idadagdag? Dagdag. Kasi hindi pa nila alam kung sino sila eh. Sa dami pa. Diba? Hindi naman nila alam. Pag may nag-PM sa akin, guilty. Ay, follower. At least. Dagdag. Yun talaga. Anyway. Dito mo naman ilalagay yung wall mo sa mga ganitong sitwasyon. Kasi syempre, ingatan mo rin yung sarili mo. Kasi kung nakikita mo na yung mga ganyang bagay, yung mga red flag, nakikita mo na pero sa sarili mo, binibigyan mo pa ng benefit of the doubt. In any case, baka naman hindi siya ganyan. Pero syempre, don't lower your guard. In the long run, ikaw rin masasaktan kapag hinayaan mo lang. Na nakikita mo na pala yung red flag, pero hindi mo pinoprotektahan yung sarili mo. Ini-ignore mo, Grace, no? Tumagal ng 10 years. Yun. Ang orange flag daw, sabi nga nila, ito yung mga behavior na nagre-require ng attention natin. In the long run, para hindi na natin siya maging problem in the future. Halimbawa, iinom sa tropa, tapos nung una magpapaalam na, dito lang kami, ito yung mga kasama, no? Okay lang yun. Pero nung malaon na, inuumaga na, tapos, hindi mo alam, sa picture, ang tanga, hindi niya alam na itatag siya. So, yung kinuwento niyang pangalan ng mga kasama, may iba pa palang mga kasama na hindi na i-declare. So parang daw na, saglit ha, napapabilis na, panay na ang inuman. So parang may tendency kasi na parang okay lang sa kanya, hindi niya alam sa iyo. Parang medyo hindi na ako komportable. Yan. So ganon, yung hall pass man tinatawag na maliliit na pagpapaalam na naman, ang KJ mo naman, kung hindi mo pagbibigyan kasi tropa yun. Pero kung paulit-ulit na at sobrang, alam mo yun, parang na-excite ka kapag may inuman. Sabi, teka, saglit naman, parang hindi ka yata masaya sa company ko. Mas naano ka nang makipag-inuman palagi sa mga friends. Iba. Yung mga ganon. Oo. Ang naisip ko dyan, yung tipong medyo nasaktan mo yung partner mo. Pero ginagamit mo yung, pasensya ka na, stress kasi ko eh. Nasaktan yung feelings ng partner mo, may nangyari or ganyan. Pero, ang justification niya naku, pasensya ka na, else na stress lang talaga ako sa work or ganito lagi akong ganyan. Kumbaga may gina-justify pa yung act. Yung medyo bantayan na yun na gano'n. Biniblame ka nila for your behavior? Parang for their mood swing? Ikaw kasi manipulate ka na eh. Oo. Diba? Parang minsan, kaya nag-ano, kasi ikaw eh. Oo. Sa'yo kaya ako ganito. Na-focus na sa kanya, sa iyo. Oo. May paninisi. Ano, ang tawag yan, magaling magbaliktad. Naiirita ko sa reverse psychology. Parang may bulbul. Alisin mo na yun. Ano yan, parang ikaw talaga ang may kasalanan, pero since nababaligtad mo, lumalabas, ako na talaga totoo. Parang ikaw yung nasisi. Ikaw naman talaga. Kaya ako ganito. Kaya nga. Yung inaway ka talaga. Yung nagalit dahil sa parang hindi lang niya nakuha yung gusto niya o hindi natupad yung dapat na mangyari sana. Kunwari, pupunta kami sa isang lugar. Hindi namin nagawa yun kasi parang nagdalawang isip kami, hindi kami natuloy, tapos pinagtalunan namin yun. Tapos aawayin ka niya, tapos pabababain ka. Yung gano'n, yung parang aalisin ka. Pinapawa ka ng kotse?
Oo, Na yung example. gano'n. Mm-mm. Nadanas ko Yung yun. hindi siya nakaka-gentleman, yung gano'n, ano. Mm. Yung parang, ang ano naman ito, parang dahil lang doon, parang nagalit na ng todo. Parang, Sige, clue. May letter A. Silent treatment. Yung minsan hindi mo alam na merong ano, meron ba akong nagawa o ano, bigla na lang siyang tatahimik. Hindi mo alam. Mm. Ah, Mm. Parang mapapag-iisip oo. ka, may kasalanan ba ako? Bakit ganito to? Mm. Oo. Bigay ba or ano? Yung silent treatment, di ba? Yung sasabihin niya na, mahirap ikaw muna magbayad. Uy, ay, sobrang. Oh, hindi. Yung mga maliliit na, oy, ano, ikaw muna magbayad ng mga, ano, isa, dalawa, yung mga maliliit na bagay. Tapos, pag hindi niya yun naalalang ibalik man lang, kahit sa maliit na sentimo, tapos hindi pa naman kayo ganun ka, ano, Mm. medyo, ano, titingnan mo na yun. Kasi Mm. baka ganun siya talaga. Kasi Mm. di ba bilang tayo, importante sa atin yung palabra, ay hindi, yung prinsipyo pagdating sa pera, kahit magjowa tayo. Mm. O yun. So parang babantayan na. Yung something talagang ano. Dapat Uy. marunong mag-handle ng mga finances niya. Mm-mm. Oo. At saka yung ano, yung pala hingi ba? Eh, syempre, gagawin ko sugar mommy niya eventually. Mm-mm. Kasi syempre, Mm. pag matagal na Unti-unti, kayo, ano lang, di Mm. ba? oo, kasi Eventually, syempre, kasi masasanay na. pag mahal mo na yan, mahirapan mo na yung alisin sa buhay mo kasi medyo malalim na eh. Parang sa iyo naman, parang ang lalabas kasi niya, kung anong akin, ay kanya na rin. Mm-mm. Pero eventually, paano kung halimbawa, one way na nangyayari na parang, aba, okay naman pala kay Grace. No, maganda trabaho mo, ako naman. Kasi ang lalabas Mm. dyan, mas maganda trabaho mo eh. Dahil porque ba mas mababa ang sahod Nakikita ko, ka ng malaki. ginaganyan mo na ako. Mm-mm. Diba? Mm. Ina-underestimate mo na ako, Mm. ina-under mo na ba ako? Lalabas pa tuloy mo sa mga ugali mo. Mm-mm. Diba? Pero kung halimbawa, pag sinabihan mo na, saglit, na ano na parang paulit-ulit na maliliit biling Yossi, biling ikaw muna. Yun. I think lang, importante yung, ano, yung prinsipyo pagdating sa pera sa bawat relasyon. Yun. Eh, kapag yung ano, yung tipong sa simula pa lang hindi man lang nagtatanong anything about you. Hindi, yung hindi ka man lang tinatanong. Kasi syempre parang minsan, hindi ka naman openly ibibigay mo parang i-open mo yung sarili mo na ikaw magbibigay ng information about yourself eh. Mm-mm. Pero minsan, gusto mo na minsan ikaw naman yung tinatanong. Pero may mga taong ganun, tipong, Anchalan. Walang pake. hindi man lang ako tinatanong kung anong ano. Siyempre gusto kong sabihin sa kanya na ang favorite ko ganito. Ang Mm-mm. gusto kong pinupuntahan ganito. Ay, mas ang pagkain ko Ayan, na, ayun na, base yan kay Dada bilang si Dada. Talagang oo. mahihanapan ka. Hindi, kasi hindi naman siya red flag. So, kumbaga parang Mm. orange flag yun. Kasi bigyan natin ng kahit pa paano benefit of the doubt. Mm. Kumbaga, hindi siya red flag, pero benefit of the doubt na baka naman ganito, pero bantayan mo kasi eventually baka tama ang iniisip mo. Ganon. Mm. So paano kung hindi ka nga tinatanong, hindi man kung ba, ano ba to? Hindi ba to interesado sa akin kaya hindi siya nagtatanong? Or baka ganyan lang siya talaga. Hindi lang siya mausisa masyado. Kumbaga kung ano lang yung i-offer kong information, yun lang ang Yun tatanggapin. na lang, tatanggapin niya. Mm. Hindi na siya mag-effort na knowing you better. Mm. Eh since madaldal ako, offer ko na. Ako na. Ay, tsaka, Ilaladad mo. ano pa naman idagdag ko, yung sobrang, ano, halimbawa, di ba, may mga tendency tayo na magustuhan natin yung mga tao na, ano yun, ano ba, ano sa pub, sa mga tao, magiliw ba? Di Mm. ba? Mm. Pero pag, alam mo yung magiliw na nga, tapos, eventually, magiliw din siya sa mga babae, na parang, alam mo yun, Mm. siyempre, di ba Iba parang na. may, ano tayo eh, oo, Yeah. parang saglit, Okay. di ba dapat iba yung sobrahan. giliw? Oo, Nasobrahan oo, yun. oo. Mm-mm. Kasi Masyado di ba man. may, sobrang pleasant nung jowa mo, na parang, may Pati, nararamdaman ka na, kasi minsan ang paparamdam sa iyo, ikaw masyado kang malisyosa. Yun. Sinabihan ka pang, ikaw masyado Okay, kang okay. malisyosa. Okay. Okay. Oo, yan. So, Oo, ikaw na oo, oo. nag-justify sa sarili mo na baka naman ako lang. mm, Oo, di ba parang, sige, baka Mm. ako nga ay Mm. malisyosa. Mm. mm. Pero Bibigyan sige, na ibang bibigyan kita meaning. ng, Mm. isa, dalawa. Pero pag, baka nga talagang magiliw siya. Oo. Pero parang, sa certain point, yung pagiging giliw niya, kasi Dapat isa parang, lugar. oo, tsaka parang kung hindi ka na komportable, Exactly. lalo lumalalim Mm-mm. na yung relasyon nyo, Mm-mm. something yun na talagang papasok sa okay lang,
tingnan natin. Mm-mm. Pero kung may mga certain touch na, tsaka yung lingering touches, Mhm, di ba? mhm. So parang kung nandito na nga ako, may mga ganyan na, how much more kung hindi ko yan nakikita? Correct. So parang daw na, yes. Mm-mm. Yung in public, at saka sa ano, kapag wala ba ako, paano ba ikaw? Yeah. Yun. Touch, di ba? Yung mga ano-ano. Oo. Eh, di ba may mga babae pa naman, uy, kuya! Kuya! Ayoko din yan. Ayoko din yan. Hindi rin ako komportable. It happened to me. Nagulat ako kasi nasa mall kami. Tapos bigla kami may nakita na common kakilala namin. Tapos sabi, Mm. uy, tingnan mo to oh. Tingnan mo to. Nagpatuto din siya sa ano. Gina niya ni Jan sa kamay. Pinakita sa akin. Kumbaga ginrab niya yung Kamay ganito, yung ng... braso. Tapos pinakita sa akin. Mm-mm. Ibig sabihin, wala lang sa kanya yon. Mm-mm. Kasi syempre, harapan ako ang papakitaan, Sama di ka. ba? Oo. Pero syempre sa akin, hindi ako naging komportable doon kasi isipin ko, paano kung hindi wala na ako? Mm-mm. Ganyan ka ba? So, inano ko yun, diniscuss ko yun sa kanya. Kasi nga, para ayoko maging problema namin in the future na magiging gano'n, nakikita ko, ganito pala, tapos maging, ano na, too much na pala sa akin to handle. So, sa akin, sabi ko sa kanya, hindi ako komportable kasi una, may asawa ka na or nasa relationship ka or ganyan, hindi yun okay. Especially, so, sa akin ganun ha, tayo sa atin dalawa. What if yung babae or yung ganyan, Di rin, meron ding may partner or may boyfriend or may ganyan. makita, nakakita. Oo, anong mararamdaman? So sa akin, kumbaga in-explain ko sa kanya yung may hangganan, yung pagiging touchy. Diba? Sa akin, kapag ikaw, nagkaroon ka, kasi ano siya lumaki siya na mixed yung tropa. Kumbaga, parang tayo, normal yung ganyan. Pero sa akin, kapag alam ko na, kunyari, for example, sa atin, sa barkada natin, kunyari si Jordan nandyan. Si Jordan, kaya nating, Jo, oy, ganyan. Pero pag nandyan si Arian, hindi natin Hindi. gaganunin. Kasi syempre, di ba, kumbaga Respeto. bilang respeto, pero hindi natin pwedeng sabihin kay Arian na, ganito lang kami talaga, Arian. Oo. Hindi, Correct. ano yun, sa akin, hindi mo Parang kailangan madidikta pa si ba Arian. natin mag-explain? Parang ganun minsan, di Exactly. ba? Kasi kumbaga Tsaka may nagmamay-ari na dyan. Ganon. oo, kahit na sabihin mong ito, wala tong mali siya or something. Pero syempre sa akin, respeto mo dun sa partner ng isa. respeto mo sa Correct. partner, Na hindi tsaka natin yung yung ganyang affection, hayaan mo na sa boyfriend, girlfriend, or mag-asawa, or kung sino man. Siguro naman, nag-agree tayo lahat na pagdating sa touch na ganyan, parang let's confide that dun sa couple. Diba? Yes. Yay! Nag-agree tayo lahat. Minsan sasabihin, okay lang yan, it's fine, yung mga ganun. Pero kahit hindi, yung merong ganun, Yeah. Okay. Correct. Yes. diba? Yung Para parang, matapos lang. para lang, oo, parang kailangan yung ayusin, pero sasabihin na lang, it's okay, it's fine. Pero hindi pala. Deep inside, hindi. Alam mo namang na hindi, na merong may problema. Yung pala, Yeah. nagpa-file up na, no? Purple. Ano ba daw ang purple? Sabi. Basa. Basa. Ilang yan ang wall natin. Sabi, ang purple flag daw ay indicates inconsistent behavior or feelings that could lead to confusing or unstable relationship environment. Kumbaga parang mixture of hot and cold behavior. May mood swing. Yung, para dito, yung parehong extreme, sobrang sweet. Pero pag toyo, asin toyo. Okay. Oo. Yung talagang, they'll kill you with their sweetness. Pero pag nagalit at nopak, daig pa ang babae kapag nabuisit. As in intolerable, na tantrums na parang tipong nakakalalaki ka ng lintik ka. Mga ganun. Oo, kasi nga, kumbaga, sabi ko nga, yung mga ganoon, meron silang kailangang isang guni sa eksperto. Kasi bakit ganun yung behavior mo? Kapag hindi pong nakikipag-argumento ka sa partner mo, and then hindi nasusunod yung gusto mo, you look as if kalaban mong mortal yung jowa mo. Which is threatening at saka alarming. Kasi may tendency ka na maging violent. Kasi kapag sa una, ang ginagawa niya ay sinasaktan niya ang sarili niya to prove his point.
Kasi nga hindi niya makontain yung anger niya eh. Mm. So eventually, kapag yan na boring na, ba't ako sinasaktan ko sarili ko? Baka yan humaplit na doon sa jowa niya, maging habitual. Mm. So yun yung purple. Yung pagiging clingy, pwedeng sa'yo okay. Sa iba, sa Sobra. kanya hindi. May justification naman. Kapag may clingy. Kasi nga dahil, well, I'm into you. Yung ganon. Pero sa kanya pala hindi. Parang feeling niya, nasasakal na pala siya. Yung lack of time for you, pero pinupunan naman ng iba. Iba. Na-compensate. Oo. Compensate sa ibang bagay. Oo. Okay. Yun, Yeah. syempre, di ba, See? alam niya na may Tama. pagkukulang, pero Oo. compensate sa ibang bagay na Correct. feel So, yun siguro yun sa akin. Personally. Which is Oo nga naman. parang best example yung sa'yo. Tama nga. Inconsistent, di ba? Yung parang hindi maayos kausap. Hindi maayos kausap. Parang paiba-iba siya ng... Parang may regla, dahil pa babae, gano'n. Oo. Parang paiba-iba siya ng mood niya na hindi mo maintindihan kung totoo pa ba yung mga sinasabi niya. May tendency rin na maging parang may bipolar yun, may anger management yung mga taong ganyan. Diba? Yeah. Parang, Yeah. sa kanina lang, ang sweet-sweet mo, kanina lang, Tapos diba? Parang ang lambing-lambing mo. Tapos meron lang akong nasabi, parang na-trigger ka na. Parang ano yan? Tapos yung Oo. minsan kailangan yung pag-usapan na yung nangyayari dahil nga nag-iiba na yung mga pakiramdam nyo or nag-aaway na kayo. Yung ganon, yung biglang eto na naman, iba na naman yung ano niya, iba na naman yung attitude niya sa'yo. Somehow, siya talaga, alarming siya, yung mga ganong behavior na hindi nila ma-contain yung sarili nila, yung mood nila, yung emosyon nila. So parang mas nagiging, parang napapaisip ka tuloy, paano pala to kapag in the long run mag-asawa na kami at nasa isang bubong na? 'Di ba? Kung hindi niya to Hirap hindi niya to tansyahin. i-address ngayon at hindi siya willing i-tackle, 'di ba? Di ba tendency ng mga ganyan dahil parang ayaw na nga nilang pag-usapan. Pero di ba tayo mga babae, parang sa atin kasi is, let's talk about it para hindi na natin ulitin pa. Hindi na natin Solve yung yung balikan problema. pa, at least na settled na. Na kung sa tingin mo na offend kita, at least I know na hindi ko na gagawin. Hindi yung, tama na yan, wag na, okay na. Yung pala, hindi okay discuss. sa'yo. Oo, kasi hindi mo yan, hindi mo No in-address pen. hindi natin pinag-usapan. So, parang hindi na ulitin. Yeah, correct. Alam mo, the thing kasi, Okay. ang hirap kasi i-address nung ganyan sa lalaki. Kasi, sila parang ayaw nila ng confrontation. Generally, Yes. ayaw nila ng confrontation. So, parang sa Yes. kanila, instead na lumalim pa tong conversation na to, tama na, Matigil okay na. na ako. Pero hindi talaga. Mm-mm. It's happening. Kapag tayo muna, ako aminado ako, ganyan ako dati na parang ang maikiit ko rin talaga. Pero, kumbaga, natututunan ko rin na kung hindi willing umano yung isa, irespeto mo. Kasi kung pareho na kayo mataas ang emosyon, at saka kung ano lang, kasi yun talaga ang tendency, mapupunta sa mga bastusan na pananalita. Kasi kasi parang ayaw mong makinig, ayaw mong makinig, bastusan na lang tayo. Itipong magpipikunan kayo, kaya para lang makaganti. Kasi ako parang nipoprovoke mo, kung ayaw mong makinig, ayaw mong pag-usapan, sige, sasabihan kita ng bakit ganon? Hanggang napipikon mo yung isa na parang babalik kang, ganyan, gusto mo ganyang usapan? So ayun na, nagkakabastusan na, we're in. Kung halimbawa, hindi willing makapag-usap yung isa, okay, sige. Pero, Yeah, pero, correct. pero, ako sa akin kasi, kung halimbawa hindi siya willing, palilipasin ko na lang din. Tapos, i-approach ko yung mas mababang tono. Kasi most likely, paano ko ba kasi in-address? Baka kasi nasa mataas akong boses. Mapoprovoke nga yung isa. So, parang sa akin, hindi talaga ako naniniwala na laging iisa lang ang may lagi yan. May kinalaman kayo pareho. Oo. Yung nag-trigger So, dun sa isa. Oo. O kumbaga sa akin, ang inisip ko na lang, hindi po pwedeng perfecto ka na laging ikaw yung may tamang rason. Maaring tama nga ang rason mo,
Pero sa kanya'y mali. Dahil nga, magkaiba pa rin kayong tao kahit matagal na kayo. Kasi nga, it couldn't be na ang dalawang tao ay laging magpapareho ng tingin sa isang anggulo. Dahil iba kayo ng interpretasyon niya. So parang inisip ko, kung hindi kayo magkasundo sa dulo, magpahinga kayo. Para kung hindi man pareho ang 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 gusto niyo sabihin, hindi naman tayo nagbabastusan. Parang eto kasi yung tingin ko. Eto naman yung tingin mo. Okay, mag-meet tayo. So, yun. Para hindi na, pero yung point kasi is, itakil natin para sa susunod, tong sugat na to, wag nang maulit. Kasi kung hindi mo to, band-aid solution lang, baka makalkal lang mas todo, lalong lumaki sugat. Magkabulgaran pa tayo na kung anong gigil natin sa isa't isa na parang sasabi, yan ang sinasabi ko, kaya galit, parang, lagi kasi sinasabi na parang, kaya ayan, ganyan sa'yo yung dati mong amo kasi ganyan ka. Doon ako napipigo na parang, Siyempre. kumukuha ka ng kakampi na, siyempre ikukwento ko kapag frustrated ako doon sa tao na yun. Sasabihin, kaya ano sa'yo si ano ganyan, ganyan. Parang, nitrigger mo na ako. Parang, bakit tayo pumunta sa ganito? Yun. So, parang, Kasalanan mo. oo. So, parang, Problema. para lang makaganti ka sa akin, idadagdag mo yung mga ikinuwento ko sa iyo dahil I'm just being open na ito yung nangyari, nag-away kami. Tapos, ibabato mo sa akin, at susunod na hindi na ako magkukwento. Parang wala ka lang iba to. Tapos sabihin, kaya si ano sa'yo, galit na galit. Ay, lintik na. Nangyari. Imbes na ikaw kampihan, yung isa pa yung kinampihan. Oo, yung tipong i-justify yung naging behavior mo nun. Para lang masabi na, kaya rin ako nang gigigil sa'yo dahil ganyan-ganyan ka. Kaya sa'yo nagalit si ganito. Bakit may pinasok na ibang tao? Ayoko nung Oo, ganun. kasi ugali mo. Ayan, ganyan. Yung ugali mo na yan. Hindi masarap sa pakiramdam. Parang feeling ko ang may karapatang lang gumanyan sa akin. Yung tipong kaya ka yung ganung statement. Feeling ko dapat nanay ko lang. Kasi pag sa partner, hindi ko matatanggap. Hindi ko kayang tanggapin yung tipong ganun. Kasi dapat, wait lang, kampihan tayo eh. Huwag tayong dapat kayo magkampi, hindi ako yung naano mo pa. Okay, let's do pink. Yung favorite yung pink. Okay, sabi nila, ang pink daw kasi, ito yung mga minor areas of concern for a partner that have the potential to escalate into a relationship-threatening problem down the line. Kumbaga parang, okay lang yan ngayon. Pero eventually, pag nag-escalate, eventually magiging problema nyo yan. Kaya pink siguro. Kaya nga hindi siya red. Tinone down na red. Papunta siyang red kung hindi na. Papunta siyang red, possible, oo. Ang sabi nilang example daw dyan, number one, yung mismatch, di ba pinag-usapan natin before yung mga love languages. Kapag mismatch yung love languages, pwede ngayon, nagkakaroon kayo ng conflict because of that. Pero pwede nyo pag-usapan. Pwede kayo mag-meet halfway. So in that way, hindi nyo magiging problema yan in the end. Or in the long run, hindi nyo magiging problema yan. Kasi, ako, teka muna, parang naiinis siya kapag hindi ko siya binibigyan ng ganito or naiinis siya kapag ganito. Hindi pala yun ang love language mo. So pwede nyo pag-usapan so that you can meet halfway. Diba? The key is to communicate it with your partner. Yun ang feeling ko na number one siguro na dun sa pink flag in a relationship. Kumbaga, okay lang, hindi siya red flag, pero potential siya maging red flag. Magkaibay kayo ng goal. Ay, oo. Which is pwede pag-usapan, di ba? Oo. Para ikaw, goal mo magkaroon ng pamilya, siya hindi pala. Uy! Gusto niya lang Hugot na naman! Hugot! Diba? Or ang goal mo, kayo lang dalawa. Ang goal niya, dalawa pala kayo. Oo. Ang gusto mo, may makasama sa habang buhay at ang gusto lang pala niya, may mag-aalaga lang sa kanya. Uy, caregiver. Caregiver. Ang gusto. Hindi partner sa buhay. Correct, oo. Ako sa akin naman yung mga ganyan, yung pag nagagalit. Di ba, minsan may mga tendency na bigla na lang siyang mag-snap. Di ba may mga halimbawa sa traffic, kung paano ba siya magalit, kung paano ba siya uminit ang ulo. Impulsive na Diba? Oo.
Oo, medyo nung umpisa Flavor. subtle pa eh. Tapos parang habang nagkakakilala na kayo, may ano-ano na eh, may pagka-violent reaction na parang mura na ng mura, na Mm-mm. parang may paano-ano na sa kotse, na parang may tendency na makipag-road rage. Aba, ayoko mamatay sa ano ha, sa traffic ko ha. Yung Mm. tipong nagbakasyon lang ako, tapos nabaril ako. Dahil yung Correct. jowa ko, mainit ang ulo. Mm. Diba? Yan, ayan, yung ano pa rin, yung init ng ulo pa rin kapag hindi kayang ilugar, di ba? Dahil kayong machismo na tinatawag na hindi. Yung ego na hindi kayang i-meltdown Mm. para hindi, alam mo kasi, hindi, tama ako. Tama ka nga, nabaril ka naman. Mm. Hindi Yun. marunong Sa akin yung Oo. parang magkaiba kayo ng values. Yung paniniwala nyo sa politika, Oh, yes. sa ang tawag dito, sa mga sa religion, Sa opinion, oo, sa opinion. Mm. opinion sa buhay, yung magkaiba talaga kayo as hindi kayo magkaintindihan or hindi nyo lang talaga gustong intindihin ng isa't isa. Parang minsan Oo. ganon, may mga Mm. ganon. Hindi, gusto lang sabihin ni Mama na perfect combination sila ni Jimmy kasi yung kismis nila, as in, lagi same sila. In sync Hindi sila. rin. Mm. Pero Mama? Siyempre meron din. Okay. Hindi naiiwasan, pero siguro nasa sa inyo rin kasi kung paano nyo i-handle. Alam mo yung kung talagang ipipilit mo at pag-aawayan nyo lang, papupunta Oo. kayo sa point na pag-aawayan nyo, wag na lang. Yung Oo nga. parang, Yeah, ano nyo na, isap nyo na o intindihin nyo na lang isa't isa kasi talagang doon papunta doon sa mag-aaway kayo. exactly. Yun yung sinasabi ko sa umpisa na yung tipong, alam mo, magkaiba kayo ng political, ng Mm. views. Believe. Aba, ang tingin sa'yo kaaway na parang ikaw yung Diba? kumakandidato. Parang, hello, chill! Chill! Mm. Nag-opinion lang ako. Jowa mo ko, hindi mo Oo, kalaban. yung parang Yan na parang mapapatalukan. wala tayong kailangang pinag-uusapan lang natin Oo. pero hindi dapat natin pagtalunan. Parang ano ba, gusto mo na ba akong buntalin? Ano ba? Yung parang nanggigigil pa dahil hindi Oo. ganun yung tingin Oo. tingin mo sa tingin niya. Parang Oo, ganun. dapat pareho. Kailangan, oo. Oo, kapag halimbawa, hindi kasi sa akin kasi, ha? Saglit ha? Yung mga ganyan. Ay, naku. Yung may sagot pa na pwede namang ang sabihin niya na lang, okay, naintindihan kita, yan yung Oo. paniniwala. Pero Yung minsan para hindi mamatay na lang parang ang apoy. gusto niya ilaban yung gusto niya. Alam mo yun? Maigiit. Yun ay, maigiit. Ipilit Oo, niya, correct, igit niya. correct. Diba ito yung parang nagsisimula kayo, feeling mo okay lang, tolerable. Pero diba parang naging problema pala in the end. Yung tipong current friends mo ngayon, iniiwasan niya. Kumbaga nandun lang siya, natigil lang siya kung ano yung comfort zone niya, dun lang siya. Pero Ayaw kunyari, kung ikaw ganun, friend hindi, to others. oo, yung ganun. Especially to your friends. Mm-mm. Meron siyang laging tinatago sa'yo. Well, siguro possible naman na hindi naman niya sinasadya na tinatago sa'yo, but hindi lang niya ino-open up sa'yo. Hindi lang siya ganun ka-vocal. Again, we need to communicate again with our partner na dapat at least yung mga gantong bagay, papag-usapan natin. Hindi naman dapat tinatago sa akin yan. Kasi syempre, eventually, kung ngayon boyfriend-girlfriend tayo, eventually, kung level up tayo na gusto na natin magpakasal, dapat isa na lang ang alam natin. Maraming Diba? sikreto. Oo, kasi kunyari hanggang, Oo. tumagal na tumagal, Huh? nagsisikretuhan kayo, di ba? Magugulat ka na lang, no? Sa'yo na pala sinisikreto dahil merong, di ba, Minsan kung ano man. sa pamilya mo pa, sa mga mahal mo sa buhay, ganun din siya mag-attitude. Mag-attitude. At masakit Yung kung may tipong ganun ikaw yung siya. last na makakaalam, 'di ba? Bilang ikaw yung partner. So magiging problema siya in the end. So possible na hindi pa siya red flag ngayon at iintindihin mo muna dahil feeling mo baka hindi pa lang nag-open up sa'yo. Pero yung tipong May, talaga may, tinatago na may pala, potential na mapunta doon, potential. lalo na pag Correct. hindi niyo ayos. Oo. Mm. Sa akin, parang may, rin, yung halimbawa, pag pumunta ka sa bahay ng, sa pamilya niya, kung paano ba siya makipag-usap sa pamilya niya, o kahit sa magulang. Di ba, minsan niya kapag nasa loob na ng bahay, syempre, yan na yan, siya na yan. At saka, sino ba siya sa pagkakakilala ng mga kapatid niya? Ano ba yan? Reklamador ba yan? Mayabang ba yan? Ano Mm. ba yan? Bossy ba yan? Ano ba? Asshole ba yan dito sa pamilya? Mm. Ano ba? Madamot ba yan? Kasi parang, naalala ko noon, meron akong
yung kaibigan ko, parang sabi niya, mabait sa kanya. Hmm. Pero nung pumunta siya sa bahay, nakita niya kung paano niya Ugali nang, sa parents. Naiiba. oo, oo. Exactly. Halimbawa, Exactly. yung tipong, halimbawa, yung grocery sa bahay, binata ka pa naman din. Parang, ayan na naman, ako na naman, parang isinusumbat niya na parang, ako na naman, kakabigay ko lang sa parang kung gano'n siya makipag-usap, aba, paano na pag kayo Paano na? pag nagkayo na? Yes. Oo, More oo. likely Pero kasi mabait meron sa iyo. siyang, di ba meron siyang, kumbaga may authority sa, kumbaga authority in a way, kasi nga dahil Pag kayo na. partner Oo. kita Oo. eh. Mm-mm. Oo, Lalo, oo. the more. Kasi parang ang katwiran daw ng lalaki, parang siya na lang ang laging, parang feeling niya nagpo-provide. Mm. Parang nakikita naman kasi ng babae na parang, malamang kasi ikaw yung may mataas na sahod at ikaw yung binata. Yung mga kapatid niya, kumbaga parang siguro kasi dahil hindi nakatapos ng pag-aaral, siya lang yung nakatapos. Kung parang kahit pa paano, yung ego ng lalaki, kasi ako, nagsikap ako. Kasi ako, na Ay. tinapos ko talaga pag-aaral ko. Pero kahit na, di ba? Pero hindi mo Kahit pa dapat paano, Hindi. oo, Bakit parang kailangan? Dapat nga, ipinamumukha yun mo yung na, bala mo eh, na lalo ka tumulong. Dahil oo, ikaw yung nakapag-aral, ikaw yun yung nga. Ikaw ganito. nakapagtapos, ikaw may magandang trabaho. Iba ang naging effect Parang sa kanya. ang tendency kasi, parang naano siya na parang ganito ba ang mapapangasawa ko na parang ganito sa pamilya niya, parang ang Paano pag yabang kayo naman. na? Oo. Oo. Pero kung sa kanya raw, Ganun siya. halimbawa, regalo, anniversary, Galante, oo. oo, pag birthday niya daw, Baka eventually, sa pag nag-asawan si isumbat sa sa kanya. pamilya nung babae, syempre, tita, hello, tito, magalang naman. Pero pagdating niya sa sariling bahay, nagulat siya na parang, ba't ganito siya? Napaka-red Minsan flag nga raw, nun. sasabihin pa nung lalaki na parang, yung mga kapatid ko naman na yan, yung ganyan-ganyan, mga kapal na mukha niya, dito pa kumukuha ng ano. Pero parang sa isip niya, kapatid mo yan eh. Sino tutulong dyan? Di ba? Correct. Oo, so parang, ewan ko, parang sila pa rin naman nagkatuluyan. Ewan ko lang na kung ano, kasi college pa yun eh. Pero Pero sa totoo akin, pala nung yan. naikukwento yun, Totoo pala nung yan. naikukwento yan, parang sabi ko, naku, delikado yan kapag napangasawa mo. It's either ikaw ang mapasunod niyan or mapasunod mo at baguhin niya. Pero I doubt. Kasi kung ang lalaki kumikita at yun pa yung, ang gusto Yeah. ng lalaki, huwag kang magtatrabaho, ako lang. Ako lang. Ay, mahirap yan. Oo. Parang, di lalo nung naging mayabang yan kasi ako Parang nagpapakain control sa'yo. niya na Parang lahat. ang dating minsan nagpapakita siya ng fake image niya. Sa Yes. iba, sa Kundi babae, oo. iba rin. Parang, di ba? Oo. Tinatry niyang mag-iba-iba ng ano. Kunyango, kumbaga. Kumbaga, kung iba yung kausap niya, ganito siya ngayon. Bait. Oo. Nakatalikod na or Ay, ano. kilala din akong ganyan. Di ba parang sa pamilya mo, di ba dapat, anyway, sila yon. Iba-iba talaga kasi. Meron Kumbaga talagang ang ganun. ang Pero katwiran parang kasi pink. nung lalaki kasi talagang siya yung talagang kumikita. Kasi talagang nag-aral, engineer Breadwinner. siya eh. Oo, engineer siya. Yung mga kapatid niya, hindi nakatapos kasi nga, yung iba, nagtambay, tamad mag-aral. Ang inaano, yung kuya ko rin, pinagpag-aral, inuna, tambay, tropa, siya ngayon, ganyan-ganyan. Pero parang ang pangit na marinig mo yun, na gano'n na nga yung sitwasyon ng kapatid mo. Parang lalo mo pang i-down. Down. Tapos, Yeah. oo, naging reason mo pa yung para mabastos mo yung kapatid mo. Exactly. Oo. So parang sa babae, nakikita mo na pala. Pero, yun na nga, sinasabihan ko naman anya yan. Pero nagkatuluyan. Ewan ko na lang, hindi ko na, nasubaybayan. Kamusta naman ang buhay nila ngayon? Buhay niya ngayon. Minsan Ewan kasi ko na, may nakikita tayo, gina-justify pa natin eh. Kasi gusto natin. kasi nga, jowa, kasi blinded eh. Yan na naman tayo eh. Depende rin. Si Grace, pag si Grace magsasalta, ramdam na ramdam ko. Yun. Pero Diba? pink flag pala yun. Ngayon ko lang na-realize, pink flag pala yung parang hunyango nga. Yung tipong, Diba? pag ikaw yung Iba-iba. oo. Kumbaga, Iba yung naiiba. pinapakita sa'yo, iba yung sa May iba. mas. Kunyari, ang kaharap niya ngayon, mga julogs, ganyan.
ano din siya. Ano na siya makisama? Makikisama siya Magsalita, doon. jologs, ano din siya, ganun. Pero Pero kapag yung mga, marunong siya ha, careful siya sa pagiging ano niya, pero iba-iba pala. Ano? exactly, diba? Iba pala yung ano. Pero, kumbaga, tas yung iba pag ang karap niya ay mga social, ganun din Kaya din siya. niya. Tapos ang iisipin mo naman, parang, baka naman Flexible. marunong lang siyang makabagay. Makisama. Makisama. Oo. Pero hindi, ang sa akin lang, Natural pa rin, di ba? Kung yun. marunong ka. Kumbaga parang kahit sino ang kausap ko, whether ang kausap Yes. ko ay ganito or kausap ko ay matataas, same lang ako. Sila na Natural bahala lang. kung sabihin nila ang arte-arte ko. Ganun ako eh. O yung minsan simpleng hindi ka lang i-add sa social media. Oh, yes. Na parang, di ba, may tinatago ka ba? Parang, actually, sa umpisa, ano lang yung mababaw kung titingnan mo. Pero, sa relationship, ang laking bagay kasi parang, Di ba? ano bang meron? Oh, may. Hindi, inad ka nga pero wala namang po sa inyo. Di ba may mga Sa bagay, yan na ngayon ang basihan no? Ng ano talaga, no? Legality, kung legit ka. Yes. Kasi, Pero uso wala nga ang namang social post media, kayo di ba? together. Oo, di ba Tama. parang, Oo, pinopost ka ba? Hindi, wala. napakasimple naman nun. Although nga, minsan, baka sabihin ng ibang, OA mo naman, porket ganun lang, di ba? May mga ganun. Pero hindi eh. Hindi, May minsan, ano pa rin siya masarap eh. kasi sa pakiramdam minsan na, ay, proud pala siya. Kasi So, minsan, flex ka. kasi nga, dahil ganun na ngayon, not because yung parang Mm-mm. gusto natin makiuso or something, pero dahil kahit naman tayo minsan, kahit naman tayong apat, hindi ko naman lagi din nakikita mo nagpo-propose naman din tayo these days, di ba? Minsan masarap sa pakiramdam na, ay, proud din naman pala siya. Doon tayo sa beige. Nauso pala to sa TikTok. This one is not really threatening naman sa relationship. Kumbaga parang, sige, kaya natin i-tolerate yan, pero ito yung something that will make us cringe. Yung parang, ano ba yan? Bakit ganyan? Bakit siya ganyan? Pero kaya natin marami yan. i-tolerate. Yung isang example na nabasa ko, ang sabi niya parang, ano mo naman to, kahit na may araw, umuulan, makulimlim, naka-shades. Kapag nakita ko na kumakain, tapos yung tumutunog, naku, Diyos mo yun, nakikitch ako talaga niyan. Hindi naman siya totaling Ako red yun. Nakikitch ako, pero pwede namang pag-usapan at baguhin yan. May issue ba kayo sa mga naka-medyas dito kasi parang issue dito ang mga lalaki naka-medyas na naka-sandals. Sa ngayon ba? Or dati pa? Even dito pag rito, ang mga Pilipino parang napapansin na parang ang mga Pilipino rito naka-medyas, naglalakad, hindi naman nakasapatos, pero naka-sandals, naka-medyas. Or yung hilig tumingin ng mga sa social media. Exactly. Yung mga ganyan. Bago. Oo. Yung mga puwet-puwet. Yung mga puwet-puwet. Oo, yung mga boobs niya sa Ibana. yung hilig sa mga trending na kung anumang ewan. Basta parang ganun. Palaging updated sa parang sobrang naman. Yung anong petsa na pa rin, naka-sandals tapos naka-medyas. Uy, to be fair naman. Yes, wala yan. Diba? Hindi, naman, kumbaga parang matagal din naman bago na let go. Pero syempre, hindi mo sasabihin na, oy, ang pangit niyan, wag mo yan, hindi na uso yan, or wag kang ganyan. Hindi mo nagaganunin eh. Kasi syempre, ma-offend lang. Bigyan mo ng uso. So, niregaluhan mo. So ngayon, ikaw ngayon ang mamasang ka na naman. At least na bago. Ginamit ba? Oo. Hanggat lumipas na nga natapos na nga yung episode nila nakita mo na bumili ng bago, pero same style ng binili mo. Ibig sabihin, nagustuhan yung style. Pero bago mo na matak sa kanya. kasi bago mo naman na bago, matagal. Kasi nga dahil hindi mo naman siya bibiglain. Kasi parang nirerespeto mo dahil ganyan siya Kalimitan sa mga lalaki, hindi sila yung sobrang mausisa nga. Alam mo, yung sa detalye. Yes. Yung mga details ng, kunwari, saan tayo pupunta or anong gagawin doon. Kaya minsan, yun tulad niyan, yung ganong okasyon, di ba? Hindi naman nila, although nalalaman nilang sinasabi mo nga na dapat maganto, pero parang ayaw nilang i-absorb yung kung ano yung sinabi mo. Yung parang kasi simple lang naman, di ba? Kasi ayaw nila. Siguro, hindi ko alam kung isolated case lang yun kasi sa kanya. Kasi sa totoo lang, nakakatakot naman. Kapag ang lalaki is madetalye ngayon, yung sobrang Sabagay naman. Papuntang version na yun. Ibang Oo.
Parang Siguro mamili ka. not totally ma-detailed, pero yung bang inuunawa rin kung ano yung Yung mga lalaki kasi, kung ano lang yung comfortable sa kanila, regardless kung ano itsura nila, yun yung typical na lalaki. Ngayon, so, kapag lumagpas naman doon, medyo nakakatakot na. Ngayon, punta naman doon tayo sa nasa saktong gitna. Pero, limitan naman sa mga ganung lalaki, masyado mataas ang ilong, Mhm. kasi nga, alam nilang value nila. Mm-mm. Di ba? Pero, ang mangyayari niyan is, may tendency rin yan na parang maging manipulative. It's either, di ba, parang, it's either under or over. Over. Oo. Pag sumakto naman, dahil alam nila kung sino sila, kung paano ko bibihisan ang sarili ko, aba, maano yan? May ego pa rin yan. Kung ano naman lalabas yan, yabang na ito. Di ba? Na-imagine nyo, meron tayong mga napipicture, hindi man tayo pare-pareho, meron akong mga napipicture na lalaki na underdress, si ano to. Overdress, si ano to. Sa gitna, kapakayabang naman Ito nila. lang. Oo. Nasa perfect candidate nga siya ng sakto na hinahanap natin. Pero, I know, guwapo actually ako. na sila yung potential na may Forma ako. tinatago sila, ha? Yes. May kung ano sa Diba? kanila. Kasi talagang may stereotype na natin talaga yung mga klase ng lalaki na nakikita natin along our yung sa buhay natin talaga. Sige Kasi nga, sino ikat ba nga. yung makita natin na lalaki na talagang tituladong hindi mayabang? Yun, Haba tapos pala tong beige. Napaka-pale na color, pero haba. Perfect kasi sa akin ng si Ian Veneracion pala. Okay, para lang magkaroon tayo ng persona doon sa characteristic na hindi bakla, hindi rin naman din yung parang jolos kung manamit na parang sasabihin mo. Alam niyo kung paano magbihis at gwapo. Pero, hindi babaero. That's what we know. Albert Pero Martinez. alam niya, exactly. Di ba? So, ang hirap, di ba? Ang hirap i-achieve nun. Kasi parang perfect eh. Gwapo siya, alam niyang gwapo siya, pero hindi siya mayabang. Down to earth, hindi loyal pati. Kaya nga sila rare. Iba bibilang mo sa daliri. Oo nga. Kasi di ba kapag ang lumagpas naman, sino ang lumagpas? Sino ang lumagpas sa gwapo, pero bakla pala. Di ba? Isa-isa natin? Lalayo pa ba? Ay, sorry. Nakakatakot din kasi yung alam nilang gwapo sila na may potential ako. May potential na maglandi. Unlike nung dungo naman, eto yun, dati ako may crush dito nung talagang unang salta ko. Ang gwapo niya. Ngayon, nakita ko yung jowa niya, hindi ganun kagandahan. Parang napapaisip ko, mas maganda ako dito eh. Ganda. Talented na. Lakas mo na. Pero naging sila. Yan pala, parang yung karakteristik ng lalaki, may pagkadungo. Ang nagpapakain sa kanya, at saka ang mas mataas ang sahod, yung babae. Okay. Oo. So parang na mindset si lalaki na parang pag hindi ito ang napangasawa ko, baka hindi ako maging ano ba yun, safe or baka hindi ako nasa comfort zone ko ba. So parang sabi ko, okay. So may mga ganun lalaki na gwapo sila na tipong pag sinabihan mo, "Hoy, papakainin din kita." Ay hindi, may nauna ng mama. Aagawin mo pa ba? Yung ganun, parang di ba may nakikita tayo parang couple na, ay, mas maganda yung lalaki, mas magwapo yung lalaki, ba't yun yung asawa? Parang mayaman. Baka Oo, mabait. yun pala. Napapatan talaga kasi na ngayon ay ang mga babae gagawin ang lahat dahil tayo masikap tayo, dahil tayo mapagpursige, maging loyal lang ang lalaki sa atin. Bibigay ko siya lahat, manahimik ka lang, Okay wag mo lang na. akong lokohin. Di ba? Ganun ang mangyayaring trend. Susubukan kita ng susubuan, basta wag mo lang akong lolokohin. Minsan nga Sabi ko, nawawala na yung parang mahal ba talaga ako nito? Yung parang nawawala yung gano'n. Actually, hindi nawawala. Huli na siya. Parang siya na yung huli na ano kaya kayo naging kayo. Yung pagmamahal, hindi na siya ganun, hindi na siya nauuna. Oo. Lack non-negotiable. The non-negotiable issues that indicate unhealthy or unsafe relationship. Yung mga abusive. Sa color pa lang ano sinasabi na yung meaning niya sa color pa lang. Kumbaga hindi lang sign eh. Kumbaga totally non-negotiable nga. Never, ever. Yeah. Ay talaga yun ang bububog. Never talaga. Yes. Oo. Ako addiction again. Addict. Oo. Extreme na mga ano yan. bisyo. Cheater. Mga bisyo na alam mo yun, nakakasira ng relationship. Hoy, teka muna, dati na nababanggit yung mga manyak. My gosh. Oo nga. So, yun,
di ba yung parang ano na, parang papuntang ano na sila, pervert talaga. Pervert. Di ba? Hmm. Sobrang pervert Pervert. na parang, asawa ka, tapos yung pala hey, di ba sabi ko kasi yung naranasan ko nun, di ba yung mga nagbabati sa bus? Parang, hello, tapos mali kaya nung jowa nun na nagbabati yung jowa niya sa bus. Di ba? So, yung mga ganun, as in. Hinaharas ka na. Yung iba't Oo, ibang yung klase ng namimilit. harassment. Correct. Yung physical abuse, tama yun. Number 1 talaga yun. Black. Tapos, So, okay lang na nag-download ng Viva Max. ilang? Yan mo na. It happens. Lucky yan eh. Pero wag lang na lang cheater. Wag na na mag-cheat. Wala. Siyempre, gusto mo ba talaga Ayun. naman, ikaw naman talaga. Ikaw lang naman talaga. Tayo naman gano'n na yun. Sino ba naman nag-hope na sana magkaroon pa ng isa? Yung black flag is deal breaker na to. Tapos, Yes. tapos to. Constantly ginagawa, ilang beses na naging problema, but constantly ginagawa nyo pa rin. Isipin mo na. Ito yung mga red flag na siguro repeatedly First na. Mm-mm. Oo, yung sobrang Wala nang wala nang solusyon. Wala na. Okay. Paulit-ulit na eh. Paulit-ulit mo nang ginagawa. Nagiging worse na. Nagiging habitual. Yung ganun. Kung ano mang kulay yung napag-usapan natin, kung ano mang flag yan, mahimay-himay lang naman na behavior Pressure lang to. ng relationship. But it's not really na ito yung, ay, pag may red flag, pag may pink flag, pag may ganyan, ito yung gagawin ko. Hindi naman. So parang nahimay-himay lang naman ito natin, di ba? But commonly, kung ano mang flag yang na naitaas natin ngayong podcast na to, mukhang ang common denominator para maayos yan is communication talaga. You need to talk it out with your partner. Di ba? Paulit-ulit nating sinasabi, hanggat hindi mo pinag-uusapan, hanggat hindi mo ino-open yan sa partner mo, walang mangyayari. And mauulit at mauulit yan. Siyempre, pag naulit yan, same problem, same scenario, poproblemahin mo pa rin. So sa akin, communication is a key. Kung sakaling you'll encounter one of these flags in your relationship. Assess your happiness while in a relationship. Kasi syempre, sa una, yun nga, nakikita natin na kung ano talaga yung mga ugali. So, every relationship naman, mayroong mga problema talaga na pagdadaanan. And, syempre, hindi naman to maging reason para, maging unhappy ka. I-assess mo, kung nakikita mo na kung anong mga flags yan, lalo na kung mga red flags, it's time to walk away. Kasi syempre, mas mahirap na yun kapag naging committed na kayo. Don't ignore kung ano yung mga flags na yan. Kasi eventually, baka pagsisihan mo. Kasi in-ignore mo eh. Dahil in love ka lang, kaya okay lang, siguro naman magbabago pa siya. Paano pag hindi? There's no need to stay in a relationship if it does not bring you the positivity into your life. Parang, sometimes, syempre, isipin mo parang, okay, your partner could be great, but they are perfect only kapag if you can give them happiness or you feel I'm content. Pero don't sacrifice yung happiness mo. Kasi important yun sa relationship. Kung hindi ka na masaya or nakikita mo na hindi magiging maganda yung pagsasama mo because of those color of relationship na nakita mo. So, it's time to walk away. Parang, huwag ka na magtiis. Kasi hindi ka rin magiging happy eventually. So, ayun. So, sana huwag natin ignore yung mga plugs na yan kung ikaw ay nasa relationship. Kasi ito salalay yung happiness mo in life. Para sa akin, wala naman talagang sobrang perfect na relationship. Mag-boyfriend kayo, mag-asawa kayo. Kasi may mga pinagdadaanan talaga ang bawat, di ba, magkarelasyon. At the same time, yun nga, tama ka, Mama Dada, yung communication talaga sobrang laking bagay niyan eh. Kasi dyan naman nagsistart yung para magkaintindihan kayo. Magkaunawaan kayo sa mga bagay-bagay, kung ano man yun. Kumbaga, yung mga color ng mga flags na yan, na parang dinidetalye lang dyan kung kumbaga, yun nga, hinihimay doon kung ano yung mga nakapaloob doon sa bawat color na yun. Yeah. Pero sa bandang huli, kayo pa rin lang naman dalawa yan eh. Correct. Wala namang ibang makakapagpaano ng mga color-color na yan, kundi kayong dalawa lang. Yung pagkakaintindihan nyo, yung pag-uusap nyo, kung paano nyo i-work out yung relasyon nyo na maging maayos. At the same time, syempre, lagi, yung love pa rin. Nandun, di ba? Yung pagmamahal sa isa't isa, yung respeto nyo.
Dun lang nandun na lahat. Di ba lagi natin minimension yung self-worth? Yeah. Kasi parang sa atin naman kasi, kung alam mo talaga yung values mo, yung necessity to have a partner, regardless kung compatible kayo o hindi mo kailangan yan. As long as you can eat alone happily, yung partner, hindi na yan necessity. At bonus na lang yan. Di ba? Yung companionship. Now, para doon sa mga nakinig nito, eto, yung ninavigate lang namin yung mga iba't ibang klase ng flags pagdating sa relasyon. Pero, yung bottom line kasi nito is, kapag malinaw sa iyo na kung ano yung ayaw mo sa hindi, sa pangit at sa hindi, sa mali at tama, madaling makita at ma-radicate dito kung ano yung mga tao at klase ng partner na gugustuhin mo. Again, gusto lang namin i-remind na parang one of the biggest mistake is believing na finding the right person is yun yung talagang ultimate ng buhay ng pagiging babae or ng pagiging tao. Pero para sa amin, the ultimate kasi is yung you should be the right person first. Di ba? Yes. Bago ka humanap ng taong feeling mo, pakiramdam mo right for you. Kasi nga, mauuna palagi yan sa'yo. Maging tamang tao ka muna bago ka humanap ng tamang partner. Kung hindi man yan dumating, hindi mo ikamamatayan kasi masaya kang mag-isa. Di ba? So again, kung ano yung mga choices mo in life, as long as buo ka, parang sabi ko nga, what you believe, at kung ano yung values mo bilang tao, bilang babae, at may respeto ka sa sarili, at alam mo kung ano yung ayaw mo at hindi, yung kaya mong i-bring doon sa table, I guess, parang kahit anong color pa yan, hindi mo kailangan na parang mag-beg or mag-bargain. Kasi in any condition talaga, lahat ng babae na dumaan sa mga red flag, black flag na yan, sa mga beige, orange, or yung mga yellow na yan, mga green flag pa yan. So again, sa akin lang, inilabas ka sa mundo at nakipagsapalaran ka sa buhay na to. Lagi mong pangahawakan kung ano yung importante. Yun yung values at respeto mo sa sarili. And of course, again, yung core mo, yung pamilya mo. Dagdag na lang yung mga love life na yan. Kasi sa edad namin na to, dumating man yan, hindi, okay lang kasi masaya kami as it is. Swerte na nitong dalawa at nakahanap na agad. Pero, alam mo yun, basta huwag kayong mawawala ng pag-asa. Sorry, hindi kami nakahanap Natagpuan kami. Yun, no? So, ayun. So, with Hindi, this diba, episode, sige. Whatever color it is, don't ignore it. Whether kahit kung gaano ka-pale pa yan or kahit gaano ka-dark pa yung flag na nakikita nyo, don't ignore. And i-ignore mo and then you'll hope that will get better. So sa akin, pag nakita nyo na kung ano man yung nakita nyo, talk it out. Na yung parang i-ignore lang tapos lang, diba? Again, babalik na naman tayo dun sa communication. Communicated with your partner. So, ayun na nga, sabi ni Chadeli. So, yun. Sabi nga nila, kahit anong kulay pa yan, basta malinaw sa'yo kung anong kulay mo, yun. Basta malinaw sa iyo na may respeto at may pagmamahal ka sarili, then hindi na natin kailangan itong mga green flag, red flag, ito, kung anong kulay. So, with that, we say thank you again for reaching this far. We have done that episode 29 of our podcast. And don't forget to like, share, and subscribe sa aming platform, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, and of course sa Spotify. And shout out sa aming mga bagong followers and also sa mga continuously na nakikinig sa aming mga episode. Thank you so much. Don't forget to share. And also if you have anything like you have like may suggestion kayo na gusto niyo pag-usapan namin dito or kung gusto niyo mag-join sa aming podcast, you are welcome. Yes. Welcome. Yes. So with that, we say thank you and good night, everyone. God bless us all. And again, self-worth. Goodbye and good night. Bye-bye. Good night. Bakit? Pwede ka kumain ng chips na naandyan din sa may Lego. Dito ko na kunin? Pwede lalagyan. Ito, kangaroo lang? Diyan yun, di dito. Kung ano ka, nilalabas mo yung sarili mo. Ano Tanggap. nilalabas? Linawin.
Inilalabas mo kung ano ka, ipinapakita mo, pangit yung nilalabas. Pinapakita. Page lang yun. Page na ba yun? Okay. Wala, green ko yun. Red lang kasi. Ano ka, colorblind? Red pala. Red tayo. Ano? Uy. Masyado kang, ano to? May tawag dun eh. Kaya ngayon. Sana kaya ngayon, ha? Hindi, may tawag Is there a dun. letter? A few moments later. Malisyosa. Yun. Kasi di ba minsan, ano nila, yung parang ng medyo, dalawa. ano to? Ano tawag doon? Yung parang medyo, ano tawag doon? Okay, kaya today, ako naman may letter A. Syllabus, Tagalog, English. Hindi parang, Nakikita ano sa tawag kusina. doon? Yung parang, ano sila? Hirap. Sige. Ito siya. Dulo ng dila. Oo. Yun. Anyway. Which is ano, Naalala mo na? Naalala mo na? Allergic. No. Diba? May ganyan kasi. Yung tipo, Hey.